Hello friends! Welcome to my YouTube channel, Attorney E Immigration Lawyer. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I'm based in the United States and I practice immigration law. I've been practicing immigration law for more than almost 2 decades na po, since 2008. And we have two locations. Meron po kaming bagong location sa Dallas, Texas. And of course, our main location is in Broomfield, Colorado. Okay. Ang topic po natin ngayon ay napaka-importante at we really want to talk about this kasi marami po ang natatakot because of the recent announcements ng Trump administration ng mass deportation. So we're gonna talk about that. Before we start, if you want to schedule a consultation with me, mag-text kayo 713-315-7793 or mag-email eb@ebordlaw.com. Okay. So dapat ba kayong mangamba? Ayan, sa mga announcements na ito, meron po tayong episode na pinag-usapan natin ano ang mga dapat ninyong gawin. Okay. Ngayon po, pag-usapan natin sino ba ang mga priorities dito sa mga threat ng mass deportation. Okay. So number one po, paalala ko lang kung meron kayong mga opinion, whether you are for mass deportation or against mass deportation, uh, pwede po sa inyong pagko-comment ay maging respectful tayo, be kind and compassionate po. Kung kayo ay may papel, kung kayo ay may dokumento, maging considerate po kayo sa inyong mga pagko-comment, okay? At hindi po natin ina-allow yung mga abusive comments dito sa ating channel. Alright, so sino po ba ang mga priorities? Meaning, dito po ang ita-target ng Trump administration sa kanyang duration ng kanyang presidency, okay? Hindi po lahat. Because how many undocumented aliens or immigrants do we have in the United States? 11 million. Napakarami, di ba? 11 million. And hindi po kayang ipa-deport ang 11 million na yan with the resources that, ano yun, lahat na resources ng Amerika, dun lang nila ifo-focus. I don't think that is possible, okay? Pero, pwede silang mag-target or mag-prioritize. So, ang question po natin is, kasama ba kayo doon sa mga priorities na ito? Ayan. So, before you get so scared, bago po kayo talagang matakot, magkaroon ng anxiety, magkaroon ng depression, ay makinig po kayo dito, okay? And sabi ko nga, kung kayo po ay undocumented, wala pong status, kumonsulta po kayo sa isang immigration lawyer, okay? Before you panic. Ayan. Tapos meron din pong isang suggestion na umuwi na lamang po yung voluntary departure. We're gonna talk about that sa susunod po nating episode. Pero ngayon, pag-usapan natin ang priorities. Kaya bang ipa-deport ang 11 million na undocumented sa US? I don't think so. I don't think na kaya ng resources na yung sa immigration court pa lamang. Meron pong proseso, meron pa rin pong number one, meron ding due process of law kung malalagay kayo sa removal. Hindi po yan basta-basta na lang na uh, pipick upin ka and then diretso ka na sa Pilipinas, pauuwiin ka na. So meron po yung proseso pagdating sa immigration court. Ang tingin ko po na magiging priorities, number one, yung mga nasa border. As you know, during the Biden administration, napakadali po ng pagpasok nila. When they enter, bibigyan sila ng notice to appear, sasabihin sa'yo, sa kanila ay bumalik na dito sa hearing, and then marami sa kanila hindi na rin nakakabalik. Okay? Ang tawag po dun sa policy na yon ay catch and release. Kung saan, papasok sila dun sa border, pag nahuli sila, bibigyan ng notice to appear, pero po sila ay nire-release na rin. I think under Trump's administration, yan po ay babaguhin. So wala na pong catch and release. Ang mangyayari po, yung mga patawid pa lamang ay magkakaroon po ng expedited removal. Meaning, hindi na po sila haharap sa immigration court or sa immigration judge. So yan po ang priority.
Kaya siguro sinasabing mass deportation kasi as you know, under the Biden administration, di ba, napakarami ng pumasok. So I think that's the one major thing that Trump will do or will change. Okay, yung nasa border. Pangalawa po, sa ilang milyon pong undocumented, 11 million people ang undocumented, ay 1.9 million po ang mayroong criminal conviction o kaya naman ay merong final order of removal. Meaning ng final order of removal, dumaan na po sila doon sa proseso ng deportation at meron ng order po ang court. Ayan. So 1.9 million, sa tingin ko rin po, napakarami po niyan para maging priority. Sa loob ng 4 na taon, we will see kung makakaya po yan. But I think it's a lot to deport. Okay? So sila po yung number 2 priority, yung may mga criminal convictions and may mga final order of removal. Okay? Now, um, meron pong nagtanong sa akin, Attorney, paano ba posibleng malagay kami sa deportation? Ito po yung number 3 na common din po ito. Yung mga nag-file po ng application na na-deny, especially yung adjustment of status, na nandito and then nag-change po ng status to permanent resident and then nagkaroon ng denial ang USCIS. Yan po. So, sa tingin ko po ay magiging priority rin po yan, yung may mga denial na. Yan. So, and then number 4, eto, may mga places or states na talagang napakahigpit. Okay? Ito yung mga non-sanctuary cities. Ayan. So kung kayo ay nasa ganitong places, ito po, makinig kayo. Hindi man kayo kriminal, wala man kayong ginagawang masama, pero nangyari na nagkaroon kayo ng traffic violations. Yan. So pwede po nilang um, i-tap ang kanilang law enforcement ng city, and then ang mangyayari po, instead na simpleng traffic violation, ay mati-turn over po kayo sa ICE. Pagdating po sa ICE, magkakaroon kayo ng tinatawag na ICE hold, and then bibigyan na po kayo ng notice to appear, which means ay inilalagay na po kayo sa deportation process. So that's another scenario. Okay? But I do not think na mangyayari yung kung hindi po kayo kasama dito sa mga grupo na nabanggit ko, na iisa-isahin po kakatukin yung bahay nyo and kukunin kayo because wala kayong or out of status na kayo. I don't think that's gonna happen. Actually, today, I was watching the news. Today is what, December 19. And meron po ako nakita sa news na isang Filipino, I think it's in Maryland if I'm not mistaken, na inarrest siya and he's gonna be deported to the Philippines. Kinuha na po siya ng ICE because meron naman siyang past sexual molestation conviction. So yun po, mga priorities po yan. Yung may mga conviction, yung meron ng final order of deportation, yung mga pumapasok dito sa southern borders natin, as you know, yung mga tumatawid po ng border na pinapayagan last administration. I think under the new Trump administration, it's going to be very, very difficult for them. Alam ko rin po na ang catch and release ay hindi na rin po mangyayari. It's gonna be stop yung kanilang policy na yon. And then finally, yung mga nag-apply ng mga applications that were denied ay maaari rin pong padala ng mga notice to appear. So another questions na tinanong po sa akin ay paano namin malalaman kung kami ay nasa removal proceedings na? Okay. Okay, so pagkaraniwan po kasi sa ating mga Filipino is we came here legally. Either with a tourist visa or mga crewmen o kaya ibang klase ng visa, and then nagkaroon ng overstay kaya po na naging out of status. Meron din po mga iilan kung kailan but very rare I think, yung mga tumatawid po sa southern borders natin.
May mga bansa po na neighboring countries natin na sila po ay pangkaraniwan, that's the way that they do it. Pero tayong mga Pilipino, usually nakarating po tayo sa Amerika with a lawful visa. So naging valid po ang entry natin. Ayan. So, sabi po ng isang subscriber natin, paano natin malalaman kung tayo ay nasa removal proceeding na? Ang deportation or removal proceeding, for purposes of our discussion, pareho ko lang po yun, ang pagbanggit ko. Pero ang ibig sabihin po, removal proceeding ay ang official na proceeding na kayo ay pinapadeport or pinapaalis na sa Amerika. Makakatanggap ka ng tinatawag na notice to appear. Doon sa notice to appear na yon, nakasulat doon kung anong pangalan mo, kung saan bansa ka nang galing, kung ano ang ground sa pagre-remove sa iyo sa Amerika. Nakasulat din doon kung kailan ang iyong master calendar hearing. Yung master hearing mo, yun ang unang pagharap mo sa immigration judge, kung saan babasahin sa iyo yung notice to appear, and then sasabihin mo kung ikaw ay merong depensa. So, ang official act ng pagtanggap, ang official notice na matatanggap mo kung ikaw ay malagay sa removal proceeding ay yung notice to appear. Okay? At may karapatan kang matanggap yon. And then may karapatan ka rin na ilaban ng iyong case. Now, recently, nagkaroon ng balita tungkol sa pag-i-encourage sa ating mga kababayan na umuwi na lamang sa pamamagitan ng voluntary departure. Okay, so maganda bang strategy yun? Tama bang gawin? Magandang desisyon? Depende po. Okay, so uh, kung magvo-voluntary departure ka, you have to know may mga consequences po yan. Tsaka, unang-una, baka mayroon ka pang mga defenses na po pwede mong magamit to stop your removal. And kung voluntary departure ka, may mga qualifications din yan. So, wag po muna kayo agad mag-voluntary departure o basta-basta na lang kayo uuwi just because you heard about this. So, kumonsulta po kayo sa immigration lawyer para malaman po ninyo kung meron kayong mga options. Ayan. May mga cases talaga na mahirap at wala pong magandang option. Pero marami rin po mga cases na may magagandang mga options. Sa mga susunod po nating episodes, we're gonna talk about yung mga humanitarian reliefs. Kung ikaw ay nasa removal proceeding na, may mga humanitarian reliefs po ba? At ang mga iba't ibang reliefs pa na pwede mong gamitin para po malabanan ang iyong removal. Yan po. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux. If you want to schedule a private and confidential consultation with me, mag-email kayo eb@ebordlaw.com or mag-text 713-315-7793. Until next time po, maraming salamat.